Magandang araw sa inyong lahat. Tayo ay nagbabalik sa ating paboritong talk show, ang Ka-Wonders. Dating is exciting. Yan ang ating matutunghayan sa ating topic ngayon. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang iba't ibang love life ng ating paboritong bayani na si Dr. Jose Rizal. Isa lang talaga ang masasabi ko riyan, partner. Sana all. Sana all. Sana all ulit ang aking puso katulad ng ating pambansang bayani. Yeah. Alam kong iniidolo ng lahat ang ating pambansang bayani. Kaya naman, huwag na natin itong patagalin pa. Noong 1861, ipinanganak ang isang ginoong nagpabago sa ating bansa. Kilala siya bilang ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya si Dr. Jose Rizal. Kalayaan ang nais. Handang isugal kahit pa ang sarili. Kapalit ang kalayaang minimiti. Para sa ngayon, bukas at magpakailanman. Ako si Jose Portasio Rizal Mercado y Alonzo Rialunta. Marami man ang aking minahal, ngunit alin pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Wala na nga. Wala na. Si Jose Rizal ay isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Itinalaga siya bilang isa sa pinakamagaling na bayani ng Pilipinas at ang pambansang bayani sa lupon ng mga bayani. Yes, partner. So, ang kanyang katangian bilang isang bayani nga marahil ay isang dahilan kung bakit ang mga kababaihan ay manghang-mangha at attracted sa kanya. Marahil nga, partner. So ngayon, ating ipapakilala sa kanila ang kauna-unahang nagpatibok sa puso ng ating bayani na si Pepe. Siya si Segunda Katigbak. Ako ang kauna-unahang babaeng nagpatibok sa puso ni Pepe. Dahil sa kadalasang pagkikita sa bahay ng kanyang lola, ang aming pagkakilala sa isa't isa ay tila mas lumalalim pa. Marami mang nagsasabi ako raw ay tila pansamantaling pag-ibig lamang. Ako ay nilarawan ni Pepe na may mga mata kung minsan ay makislap at nangungusap, may ngiting na kagagayuma. Subalit na dahil sa aking ama na pinauwi ako sa probinsya ng Laguna, ang aming pag-iibigan ay mistulang nagwakas. Ako si Leonor Rivera, anak ni Antonio Rivera, pinsan ni Francisco Mercado na siyang ama ni Jose Rizal. Sa madaling salita, naging katipan ko ang aking pinsan. Kilala sa pagiging inspirasyon sa likod ni Maria Clara, isa sa mga tauhan sa Noli Me Tangere, isang kilalang nobela ni Jose Rizal. Ako ay ang pinakamatagal na naging karelasyon ni Jose, ang kanyang pinakaminahal, na kahit siya ay nasa malayong lugar, patuloy pa rin ang aming koneksyon. Laban sa distansya, ay nanaig pa rin ang aming pag-iibigan na nagtagal ng 11 taon. Ngunit, sa kasamaang palad, nagwakas ang aming relasyon nang dahil sa aking ina na may tutol sa aming pagmamahalan at ipinakasal ako sa isang Ingles na si Keeping. Ang araw ng aking kasal, tila araw ng kamatayan. Consuelo Ortiga, isang pinakamagandang dalaga ni Don Pablo Ortiga y Rey, alkalde ng Maynila. Kami ay nagkita ni Rizal sa Madrid kung saan napatibok ko ang kanyang puso. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanyang mga amigos. Ako ang babae sa likod ng tulang ala senyorita. Ang aming relasyon ay hindi na nagtagal pa sa dahilanang alam kong ang kanyang puso'y nakatali pa rin sa iba at ako ay mistulang nagkagusto rin sa kanyang amigo na si Eduardo Delete. Ako si Seko Usoy, anak ng isang samurai na Hapon. Isang maganda, matalino, mahinhin at mapanghalina na siyang dahilan ng pagkabighani ni Jose Rizal. Dahil sa parehong interes sa sining, kami nagkamabutihan sa mga panahong siya'y naniniraan sa Tokyo. Higit pa sa isang katipan ng aking pagtulong kay Rizal, kasama niya ako sa iba't ibang hahenda.
Ngunit sa kanyang pagmamahal sa bansang Pilipinas, tumanggi siyang manatili sa Tokyo at piniling ipaglaban ang kanyang bayan. Goethe, ang tawag sa akin, isang Ingles mula sa London. Minsang naninirahan si Rizal sa aming lupain, kung kaya'y ako ay nakasama ni Rizal sa paghahanda ng kagamitan sa sining. Sa kadahilan ng pagkahulog ng aming loob sa isa't isa at siyang nagbunga ng aking pag-ibig sa kanya. Subalit, sa kanyang pagbabalik papuntang Paris, ay unti-unti nang umiwas si Pepe sa akin upang hindi na humantong pa sa masakit na karanasan dulot ng pag-ibig. Nellie Bousted, anak ni Eduardo Bousted, isang Ingles galing sa Britanya. Ako ay nagkahanga kayo sa Rizal, kaya sobrang nadismaya si Antonio Luna na sa akin ay nanliligaw. Minsan na akong inalok ng kasal, ngunit dahil sa pagtanggi ni Rizal sa aking kagustuhang palitan ng kanyang pananampalataya sa protestantismo, ay hindi natuloy ang kasalan. Suzanne Jacobi, pamangkin ng may-ari ng paupahang bahay na siyang tinitirhan ni Rizal noong siya'y namalagi sa Brusela. Kami ay nagkakilala dahil sa kanyang paglisan sa Paris at lumipat sa aming lugar. Lubos ang aking pagdadalamhati noong si Pepe ay umalis papuntang Madrid. Ilang sulat ang aking ipinadala, ngunit noong siya ay nagtungo muli sa Brusela ay hindi na para sa akin. Sa halip ay para sa kanyang nobelang El Filibusterismo. Ako si Josephine Bracken, anak ng mga Irlandes at ang legal at huling babae sa buhay ni Rizal bago ang kanyang pagkakatapon sa dapitan, ang kaisa-isahang Dulce Extranjera. Isa ka sa pinakamasakit na alaala. Ika'y lumisan kasama ng ating pinakamamahal na iho at gayon din ang aking puso. At yan nga partner, ang 8 babaeng minahal ng ating pambansang bayani si Rizal. Wow, grabe talaga magmahal ang isang doktor ko si Rizal, no? Oo nga ako hindi ko kaya yan partner. Isa lang talaga mahal ko Same partner. Pero para sa akin, ang pinaka-kamangkang bagay na nakita ko Rizal ay ang kanyang pagmamahal sa bayan. Tama ka dyan partner. Kahit anong gandang babae pa ang lumipas, hindi pa rin siya nagdalawang isip na ipagtanggol at magsakripisyo para sa ating bayan. So, dyan nagtatapos ang paboritong talk show ng bansa. Ito ang Ka-Wonders.